We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa adsaran sang kamatuoran kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Maganulaw sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako sa Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, PAM Concepcion Power Corporation nakapasulod na sang supply sang kuryente sa grid. Supply sang kuryente amat-amat na nga na-stabilize. Ahay, pila ka mga makina sa ice plant nagalaom nga mangin normal ng power supply matapos naguba ang makina bangod sang patay siga sa kuryente. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang Sasa. Malapit 4 ka adlaw nga nag-antos ang mga residente sa power outage sa Isla Sang Panay. Halos tanan nga establishmento ang nag-usar sang generator agud mapadayon ang mga negosyo kag operasyon. Kanya-kanya nga diskarte agud hindi mapierde. Iban nga fast food restaurant nagpatuman sang no dine-in policy agud makakinot sa kuryente. Apang matapos ang pag-agwanta sang mainit kag madulong nga pangginawi, amat-amat na nga na-stabilized ang supply sang kuryente, humalin kaina sang udto. Sa latest advisory sang NGCP, yara sa masobra 350 megawatts ang serve load sa Panay matapos nga nakasulod sa grid ang PAM Concepcion Power Corporation bilang dugang nga load. Ini ang isa sa pinakadako nga power source sang Panay nga may load capacity nga 135 megawatts. As of the moment, si PCPC, no, they are the ones sending us the power newly produced to bring back to the grid at 80 megawatts. It's a process ang pag-stabilize man sa side nila. It's a process may increments na siya hindi ba siya pwedeng i-rekta haboy ang 135 in one swing Kasunod sini, 6 ka substation sang More Power sa Iloilo City ang fully restored na matapos ang stabilization sa grid system sa Panay. Samtang sa Iloilo Province, nagpagwaman sang statement ang Iloilo Electric Cooperatives nga na-energize na ang tanan nga feeders sa ila franchise area. Subong man sa Capelco sa Capiz, Akelco sa Aklan, Anteco sa Antique, kag Gimelco sa Guimaras ang 100% na nga energized. Sunod sa power distribution utilities, kung maka-eksperyensya pa sang power interruption, mahimo nga makatawag sa ilang mga hotline number. Matapos nga ginmanduan sang Department of Energy ang NGCP kahapon sa emergency meeting, nagpasalig ang NGCP nga makumpleto ang Cebu Negros Panay Backbone Project sa bulan sang Marso. Directives, we've been complying with that one, and I think one of the biggest that we need to comply as committed manamon yesterday was the completion of our Cebu Negros Panay, which we target on March of this year. Apisar nga fully restored na ang supply sang kuryente, pila sa mga residente ang nagapangaman sa gihapon sa posible pagluntad sang power interruption. Bangod sini, nagtaas ang demand sang ice o kunyelo. Baka sa manok baka hindi maglain la. Kaya once na lula ang kuryente, mabaldagin manok ta. Hindi naman makanan kay mga nung kabataan sa mga salala sa init. Dugay brown out, dugay siga. Iway ta may mo ayos na lang atong paliwansan Samtang pila ka mga negosyante sang ice plant ang nagalaom nga magtayuyo na nga magbalik sa normal ang power supply bangod na gubang ila makina bangod sang patay siga sa kuryente. May ara to ng bisyo-bisyo mga makina namon to tungod sa gulpe lang mapatay mandar man nga mga gisig-gisig na para nga wala na kami problema sa supply sa kuryente. Subo ko nagpasalamat din kami kay ningi okay manang negosyo sa common boss kay isang gamay lang apektado ang gamay lang kaperdihan ng grabe ang apekto sang nadula ang kuryente Subo. Ano nga man
Paubra-ubra naman ta. Balik negosyo naman. Okay naman eh. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, Sasa, 1 Western Visayas. Pila ka mga Ilonggo ginpili nga sa mga plaza, higad sang dalan, kagwa sang balay magtulog, bangod sa tuman kainit tugas ang power outage. Mayor Jerry Treñas nagpahayag nga ginapabuyan-buyanan lang sang NGCP ang ila mga obligasyon. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Iloilo City. John? Gilayon nga sulbaron. Ini ang hangkad ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa makatapos ang NGCP kag energy sector sa ilagin patigayon niya pagsinapol na tuhoy sa energy crisis sa isla sang Panay. Kuyab dire, kuyab dito. Daw pati pertahan sang balay buksan na lang. Halos tanan nga pamaagi agud masolusyonan ang tuman kainit o brahon na sang tanan. Pati ang magtulog sa plaza, higad sang dalan kag sagwa sang balay. Makahalamot apang ining realidad sang pila ka mga Ilonggo sa sulod sang 4 na kaadlaw subong nga ligom dulom tugas sang power outage. Si Manang Merly diri sa Seawall sa Fort San Pedro ginpili sa ila pamilya nga magpagabi. Tani masolusyonan na kay para nga ang mga tao hindi man magpinitin siya. Si Manang Maricel naman, nagbutang sang foam sa dalan sagwa sang ila balay bangod hindi naging maagwantahan ang kapaang. Tama kainit ang paang. Di mga bata daan di yak agwanta. Sa Facebook post ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, makitaan niya nagatulog na lang ang tawo sa mga bangko kag salog sa palibot sa mga plaza sang syudad. Pananaw ko gapadungol lang ang NGC. Gapadungol. Kung amo ni nga klase ti ano ni ang sitwasyon nagalala, this happened 8 months ago. This can happen next month, this can happen next week. Kamo man kaluluoy upod sa akon, you know. Tanan kita ni antos. Dugang pa sang alkalde, ang natabo nga meeting nga kahapon upod ang energy sector ang daw sa wala man sang may nasolusyonan bangod puno na lang tudloanay. Away ko na nagpulat na ngayon. Nakapaos na ko sang istoryado, ay man yapon kantuan. Basta ginambay ko, umbrahan nyo lang blas, ko kay pilitan nyo, kay amo naman lang na. Samtang bangod sa natabo, magapatawag sang committee hearing ang Committee on Energy sa House of Representatives agod madiskusyonan ang energy crisis nga naghalit sa bugos nga Western Visayas, ilabi na sa isla sang Panay. Jared, panawagan man sa mga local chief executive sa isla sang Panay ang gilayon nga pag-upgrade sa mga systems kag infrastruktura kagay na lang sa mga ancillary services diri sa isla sang Panay. Agod pananglitan nga matabuliwat ang kasubong nga insidente, preparado na ang tanan kag hindi na magligom dulom diri sa isla sang Panay. Jared? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso John Sala. Sa kaangot nga balita mga kapuso, pila naman ka mga negosyante diri sa probinsya sa Negros Occidental nagkakabala man nga posible maapektuhan sa problema sa supply sa kuryente sa bugos nga rehiyon. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Sa freezer, nag-invest ang malubaligya nga si Mundet sa iya nga Tianggi diri sa barangay Mambulak sa Silay City. 3 kadako nga freezer ang ginbakal sini agud magbulig sa iya negosyo nga mga utan kag isda. Gani bangod sa naeksperyensyahan nga pag-brown out bangod sa hindi estable nga power supply, ginakabalakan sini nga maapektuhan ang iya nga palangabuhian. Tapos nga nagabaho ang produkto nagaminya gid pati itong mga frozen na hindi na pwede nga mabadaan ice na mo kay nga once nga hindi na siya ma-ice siya maslom gid sa maguba kami sa customer namo. Subong pa lang, nagakabala ka naman ang negosyante nga si Joji. Bangod posible nga magsaka ang bill sini sa kuryente, bangod sa epekto sa patay siga sa kuryente. Oo, amo gina ma'am. Kay kung patay siga, siyempre ang bill ta dito mapaktang siya gulpi ka sa katon bill gid ako. Ginpayag sa Central Negros Electric Cooperative o Sineco na fully restored na ang supply sa kuryente sa Negros Occidental. As far as Sineco is concerned, naulihan na nagitanan. Fully restored na. Samtang luyag man, ipaghag sa Sineco sa mga konsumidor na ang naeksperyensyahan nga power interruption ang hindi na konektado sang pagkadula sang supply sang kuryente sang Enero 2. Gilayon man sunod sa Sineco nga ginasolusyonan ang problema sa tion nga may mga kaso sang pag-fluctuate sa pila ka mga lugar. May mga isolated interruption, no? But I think it's more of the line na lang not caused by the
interaction nga ginsuguran sa January 2. Nagalao mang Sineco nga kaangay sa probinsya, magbalik sa normal ang supply sa kuryente sa Panay kag Guimaras, nga dako na ang epekto sa negosyo kag ekonomiya. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Patay ang 15 anyos nga lalaki sang ginpahayag aksidente nga natiruhan ang kaugalingon sa barangay Don T. Lotero East, Haniway, Iloilo pasado alas 9 kagabi. Sunod sa Haniway Police, yara ang biktima kag ang abyan sini nga ginkilala kay Clark Diaz, 18 anyos sa isa ka kamalig samtang nagabantay sa mga kasapatan. Sunod sa kapulisan, ginapahayag sang abyan sang biktima nga nagatesting sa pagkasasang pusil ang biktima sang aksidente sini napitik ang pusil. Dead on arrival ang biktima sa ospital. Sunod sa kapulisan, plano nga ipa-autopsy sang pamilya ang bangkay sang biktima kung may foul play nga natabo. Wala sang impormasyon ang pulis nga may away nga nagluntad sa biktima kag abyan sini. Ipaidalom sa firearm verification ang 45 caliber pistol nga na-recover sa insidente agud mahibaluan kung lisensyado ini kag kung sino ang tag-iya sang armas lotha. Mga pungsod sa Bacolod City naman, katapos ang Philippine Army nga ginapatihan na kainom pilason sang gintiro sa barangay Handumanan sang nagpatunga sa kinagamo. Yaring balita nga itong gintutukan. Gindala sa ospital ang katapos ang Philippine Army sang ginpaarakan sang tiro sang 3 ka suspetsado nga tambay sa isa ka subdivision sa boundary sang barangay Handumanan kag Cabog. Nakilalang biktima kay Corporal Jasper Gancia, 34 anyos, sang barangay Bata. Si Gancia ang katapos ng 8th Scout Ranger nga assigned sa Camp Ranao, Lanao del Sur sa Marawi. Nagpadulong sa lugar soldado agud magtambong sa birthday party sa kagugma apang sang kagahon, nagwa ang amay sa iya nobya nga 71 anyos kag namangkot sa 3 ka mga suspect nga nagatambay sa gwa kundi nini makabakal sang sigarilyo bangod pangayaw lang man sa lugar. Dito na nga nagbayluhan sa makahang at tinagang 3 kag ang tigulang. Sang mabatian ang ginamo, madasig nga nag-responding army personnel. Naggabot armas agod pahugon ang 3 apang wala ini naguna-huna nga may pusil man ang mga suspect. Muna dayon daw nag-respondi siya. Naglalisay man sila kag pukutay sila kung according sa gwardiya nga nakikita. Kag naglinok banay. 13 tanan ka basiyos ang balang na recover sa crime scene. Nasamaran ang biktima sa tiyan, likod kag tiil. Ang mag-amay ang nasalabat man kag nakaangkon sa minor injuries kag gindalaman sa ospital. Madasig nga nagpalag yung 3 apang may natubod na nga persons of interest ang BCPO. Ginapakamalaot naman nila Guting ang mahinay nga pagresponde sa magwardya sa subdivision. Nagkuob ko no ang gwardiya dira sa ilang guardhouse. Kasi ko sila, wala nyo gid respondihan. Niya ma'am, kay grabe ang linukpanay, asod-asod. Samtang, ginpasalig naman sa Philippine Army nga buligan ng personnel nga ginabulong pa bangod sa madamo nga samad sa lawas. Magpatigayon man sila sa kaugalingon ni investigasyon. May pahanungdom naman sa mga off-duty uniform personnel ang militar. Although it was really reported na under the influence of RICOR, human as we are, yung mga sundalo natin, tao lang din naman sila. But then, this should be yung lessons learned din, yung disiplina ng ating mga sundalo dapat at all times, especially when nasa labas sila. Nagalaom naman ang BCPO nga madakpa ng mga suspect agud mathagan sa natabo. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Tatlo ka semana antes ang Dinagyang Festival, kilalahon ta ang Father of Dinagyang nga nagdala sang debosyon kay Santo Niño diri sa syudad sang Iloilo sa pagtutok ni Tess Ordales. Tatlo ka semana na lang liwat na naman yung mabatian ang matunog na drums, singgitan sang dancers samtang nagasaon. Kag syempre ang feels nga dala sang paghanduraw sa pagabot ni Senyor Santo Niño sa kabuhi sa mga Ilonggo. Pero kabalo-kabala kapuso nga ang tanan nagumpisa sang pagtapak sang Augustinian nga pari nga si Father Ambrosio Galindez sa syudad sang Iloilo. Humalin sang tuig 1967 si Father Galindez na nagserbe bilang school director sa San Jose Parochial School kagintukod sini ang Cofradia de Santo Niño de Cebu Iloilo Chapter. Sa muman nga tuig, ginhatag ni Father Sulpicio Enderes kay Father Galindez ang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu bilang regalo. Diri na kag nagumpisa ang simple lang nga merrymaking kag nangin ati-atihan sa Iloilo.
1977 na sang ginibong nga dinagyang ang selebrasyon base sa suhestyon sang broadcaster nga si Pacifico Sudario. Ang tinagang dinagyang nangin simbolo na sang tradisyon kag pagtuo sa mga Ilonggo. Bilang pagdumdom sa Father of Dinagyang, sa November 13, 2018, ginpahamtang ang monumento ni Father Galindez sa nawalang nga bahin sang San Jose Placer Church sa tubang sang Adoration Chapel, Thes or Dallas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, opening salvos ang kasadyahan sa Kabanwahanan, ginahiwat subong sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nanging madinuagon ang ginpatigayon nga kasadyahan sa Kabanwahanan opening salvo subong nga hapon. Siyam ka mga tribo ang nagpasundayag sang performances sa mga banwa sa Iloilo Freedom Grandstand. Lakip ang Kaing Festival sang Leon, Kasag Festival sang Banate, Saad Festival sang Leganes, Katagman Festival sang Oton, Pantat Festival sang Zaraga, Tultugan Festival sang Maasin, Banaag Festival sang Anilaw, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, kag ang defending champion nga hinirugyaw sa Bidanunay Festival sang Kalinog. Gintambungan sa mga opisyales sang syudad kag probinsya sang Iloilo ang aktibidad na isa sa highlight event sang Dinagyang Festival 2024. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., pinaagi sa sining aktibidad, mapakita ang katahom, kinaiya kag kultura sang nagkalain-lain nga kapistahan sang Kabanwahanan. Gusto naton nga may painsindihan natin naman kasi man nga. Kasadyahan sa Kabanwahanan is the fun, foodie, friendly festival of festivals. Para if you want to appreciate more kasadyahan, that is composed of the different festivals. Ini ang labing unang ation nga lunsay mga Kabanwahanan sa Iloilo Province ang magasambuwa. May 1 million pesos nga cash subsidy sa tag sa kapartisipante. Hiwaton sa Enero 27 ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, PEDC o kon Panay Energy Development Corporation nagdepensa nga hindi sa pag-shutdown sang duha nila ka planta nag-umpisa ang problema rason sang power outage sa Panay kag bahin sa Negros Occidental. Nakatutok John Sala. Tub-tub subong mayara sa gyapon nga mga lugar sa isla sang Panay nga ginakulang ang supply sang kuryente tugas ang malapnagon nga power outage. Maliskad sa pagpati sa kadamaan nga bangod sa pagtrip sang Units 1 kag 2 sang Panay Energy Development Corporation, rason kun nga nagluntad ang power outage. Suno sa PEDC, una nga nagtrip ang ilang units, antes pa man nagluntad ang power outage. Nag-vibrate ang boiler pump sang Unit 1 kag automatic ini nga naguntat alas 12 sa isang utto, pagod bayara ini sang auto shutdown kun may madetect nga abnormality. Samtang nag-restart ang nasambit nga unit alas 2:19 gulpiada nga nag-drop ang voltage sa grid nga nagresulta sa pagtrip man sang Unit 2. So kumbaga may ini-install tayo ng mga protective device sa ating planta na kung mayroong madidetect na trouble, isa-shutdown niya yung planta. So that's what happened doon sa Unit 2 natin. Nakita niya na nag-under voltage, yung grid voltage, masyadong bumaba. So bumitaw siya sa grid. Dugang pa ni Attorney Cabalog, hindi sa source gikan sa mga power plant ang problema bangod sa pagkamatuod lang. Yara sa masobra 600 megawatts ang kapasidad sa mga power plant sa Panay, kag 320 megawatts lang ang demand sang isla. Mayara pa kutani nga Unit 3 ang PEDC apang ginpaidalo mini sa preventive maintenance halin pa sang Disyembre. Sa karon padayon nga yara sa estable nga kondisyon ang PEDC. Upuod kay Hans Dishato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, NGCP nagahingyo sang patas nga investigasyon sa natabong nga krisis sa kuryente sa Panay. Malawig nga solusyon sa problema sa kuryente sa Panay kag pungsod dapat solusyonan sang bugos nga industriya. Ini ang gintutukan ni Josel Huesca. Nanindugan ang National Grid Corporation of the Philippines nga wala sang voltage issue sa tion nga nagpalya ang duha ka planta sang Panay Energy Development Corporation. Pero kung ano ang rason sa pagsunod-sunod shutdown sa iban pa nga mga planta, inang hindi pa direkta nga masabat sang NGCP.
based on the records of NGCP, walang naging trigger from the transmission side. So kailangan natin makalap yung reports on the side of the generator para makita natin kung ano yung naging dahilan bakit sila sabay-sabay nag-trip. Dugang pa ni Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson sa NGCP, hindi makompleto ang istorya kung wala pa sa report halin sa PCPC o Confam Concepcion Power Corporation. Kahapon nagpahayag ang Panay Energy Development Corporation nga hindi sa plantang problema tungod bisan pa nga mag-shutdown ang Unit 1 kag Unit 2 bastante gihapon ang supply nga mahatag sa iban pa nga planta sa Panay. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip, sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang kasi nung nag-shutdown sabay-sabay, which is very very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam kung ano yun. Sa pagtudloan ay isang generator kag NGCP sa kundiin nag-umpisang problema, pangabay sang NGCP. Kung meron mang kahinaan ang kahit anong parte ng sistema para magkaroon tayo ng pangkabuang solusyon, kailangan tingnan ang bawat sektor. Kasi meron mga solusyon na manggagaling sa NGCP, may solusyon na manggagaling sa distribution utility, at may solusyon na manggagaling sa generator. Abril 27 nagligad nga tuig nagluntad man ang blackout sa Panay. May rekomendasyon ang Energy Regulatory Commission o kun ERC para malikawan nga matabo liwat. Pero Enero 2 sini nga tuig kaangay nga nasulit. Pahayag sang NGCP na patuman na nila ang mga rekomendasyon kaangay sang adjustments sang feeder protection. Under voltage checking analysis, guidelines sa power voltage curve analysis kag manugtapos na ang Sibon Negros Panay Backbone Project. Handa man ang NGCP nga tubangon ang anuman nga investigasyon pati na sang Senado o kon Kamara. Ang hinihiling lang siguro namin is na maging patas at objective ang pagtingin at pag-investiga dito sa mga datos na to, kasi napapansin din namin na wala pa, hindi pa kumpleto yung storya. Marami nang nagsasabi na agad-agaran kasalanan ng transmission. Josel Westcap, 1 Western Visayas. Pagaw auto. Manunudlo nga gikan sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Nagdaog sang salakyan sa New Year's Eve countdown sa syudad. Una nga nagabutan nga big winner sa raffle apang wala makasabat sang cellphone bangod wala kuno signal, may ayo kay Mayor. Yan nga atong gintutugan. Duha ka misis ang nagpadulong sa talatapan ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez sa imbukada sang 2024. Ang isa, all smiles bangod niya gindeklara nga grand winner sa paraffol sang salakyan sa Grand New Year's Salubong. Ang isa naman, imahi sa kasubo pagkatapos nga siyang una nga nagabutan nga tagdaog sa salakyan apang sa ulihi ginvoid ang entry bangod hindi ini makontak. Ang iya pila, makuha ang padya. Nagamonitor ko ini sa live FB coverage ang salubong butang nga sa nakitaan ang ngalan sa screen tuman ang iya kalipay. Ang ginapaabot nga tawag ang wala na tigayon bangod wala sila sang signal sa cellphone. Nagapuyo ini sa kilid sang suba sa Barangay Vista Alegre. Kaya ako gaya expect nga ako ang makuan mo ang madaog. Pagkatapusan gali may natawagan naman sila nga nagdaog na. Pag abot namon way naman gali tapos na. Ang bare sini, ang isa ka job order employee sa syudad. Ayo sini ihatag ang padya nga dako ang mangintabang sa pamilya. Pre kayang ginasunod namon ang ila nga mechanic sir mo. Uway kami minabaton sir nga tawag. Tapos gaabang kami sa ila nga nga parapol. Pag nabatian na namon ang rapol, sige na nagkagto kami dayon kay one man may nagtawag sa amon. Samtang ang gindeklara nga grand winner amo si Darlene Grace Aurelio, isa ka high school teacher. Tiyon sa New Year's Eve sang hinali nga nakabaton ini sang tawag. Gani gin kakulba pa ini nga basi may emergency. Wala pa nag-sink in actually because I was there in Sagay during the time. As in we're waiting for the countdown. Ginpahay sa alkalde nga dapat sundon ang mechanics. Busilingon, i-award ang auto kay Aurelio nga nagsabat sang ila tawag. Anong imo unta ko unta sa ginhatagan ta gihatag ta to sa was not part of the did not comply with our rules. May masobra 20,000 ka-registrants ang nagpasakop sa raffle. Madamo man ang gin-void o kung gin-disqualify sa paraffle bagod hindi man residente sang syudad. Opo Kiril Gasilio, Adrian Prietos.
1 Western Visayas. Bagong tuig, bago nga pasabog sa hapon. Umpisa sa January 8, malantaw na sa GMA Afternoon Prime ang Revenge series nga makiling. Kung sa rin magabida sa resulting leading Lady Alvin Nueva kag Derek Monasterio. Magalipon ang istorya kay Amira na nakaagom sa madamong pagpamigo sa pagnakatuon ng magbangon. Powerhouse cast ang makita sa makiling. Lakip na si Rite Tolentino bilang Rose, Christopher Martin, Rotor Rosa, Royce Cabrera, TG Marquez at Claire Castro naman nga magabugol sa Crazy Five. Ang revenge drama nga inihalin sa Eos Assassin kagsang napatay nga si Rain Loleng. Ginsulat sang Carlos Palanca Memorial Awarding si Clar Estuar Navarro ang serye sa direksyon ni Rado Peru. Sa January 8 na mga kapuso ang makiling. 4 p.m. pagkatapos ng Stolen Life sa GMA Afternoon Prime. Malandaw manini sa Global Pinoy sa GMA Pinoy TV. Panibago na naman nga kilig ang dalas ang Sparkle You sa mga kapuso. Si Zephanie kag Michael Sagura magabida sa episode nga may titulo #Soundtrip bilang Sue kag Marco. Sa iya journey sa symphony, makilala niya si Marco. May love ba na siya? Bantayan ang Sparkle You #Soundtrip sa January 7 na sa GMA. Samtangyari naman ang mga eksena nga nibo dapat mamiss sa Black Rider. Si Black Rider mangin kaapin sang mga pulis. Si Joan masalbar pabalas ang nobyo nga si Rafael. Ina kagiban pa nga mas nag-intense ang aksyon nga eksena. Bantayan sa Black Rider sa GMA Telebaban pagkatapos sang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga consolidated jeepney sa syudad sang Iloilo nga natapikan na sang stickers naglabot na sa masobra 300. Nabilin nga units target nga matapos nga matapikan sang stickers sa Domingo nga adlaw. Ini ang gintutukan ni John Sala. Pasobra 1,200 ang mga consolidated jeepney units sa syudad sang Iloilo apangyara pa lang sa 300 ka units ang natapikan sang stickers nga mayor nga rekisito para makabiyahe sa idalom sang Enhanced Local Public Transport Route Plan sang syudad. Madumduman nga sang seremonyal nga pagpangtapik sang sticker, nagpahayag si Iloilo City Traffic Management Unit Head Uldarico Garbanzos nga no sticker, no travel. Apang bangod wala pa may ngagaw tapos ang tanan nga units. Ginpaiway anay ang pagpangdakop. Ang among target sini is until Sunday, but this is only target. Maybe makasubmit na sang tanan ag ma-verify. Mag-schedule ang Iloilo City TMU sang oras para sa pagpangtapik apang siguraduhon nga hindi maapektuhan ang pagbiyahe sang mga ini ilabi na kun rush hour. Distribute ang aton nga LTFRB and dira makita ang ilang consolidated nga mga plate tag control numbers. So amo ini ang tanawon sang LTFRB. Kung wala ka dira sa data, but silingon, pulurong ka. Ginalauman nga matapos ang pagpangtapik sang stickers sa Domingo, agod masuguran man ang pagpangtapik sang stickers sa First Town PUJs. Upod kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas. Samtang sa Negros Occidental naman, makapuso padayon nga ginabulong sa ospital ang duha ka sibilyan nga nasalabat sang bala sang ginpangtiro sa isa ka CAFGO member ang nag-amok nga mag-amay sa barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Sunod sa kaprisan, natala ng operahan ang duha ka sibilyan. Hulaton nga makagwang mga ini sa ospital agod mahibaluan kung magapasaka bala sila sang kaso batok sa CAFGO member. Madumduman nga napatay sang John Albert Godofredo Templatura sang gintiro sang nagresponde nga si CAFGO member Donan Sosya. Ginpasakanas ang kaso nga homicide si Sosya sa pagtiro patay sa amay nga Templatura kag ginahibalo pa kung self-defense man ang ginhimo sini sa pagtiro patay sa biktima nga naghana nga magbuno sa iya. Kapuso, mangin manami ang tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod magluwas lang sa iban nga lugar. Bangod gihapon ini sa amihan, easterlies kag localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Occidental. May lapta-lapta nga pag-ulan man sa iban nga bahin sang pungsod.
Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga puso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.